Good morning po, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo. Ito hong inyong ICI Technical Working Group, as in hanggang ngayon po, sorry po, just have to ask this, hanggang ngayon po naman active po kayo despite this resignation of your two commissioners? Tama naman po, kasi tandaan natin, Manong Ted, ang ICI talaga is supposedly hindi siya independent siya, wala siya dapat government agency or hindi yung mga members na hindi dapat from government. But yung technical working group is the whole of government assisting the ICI para ho doon sa case build-up niya at saka doon sa assets recovery niya po. Okay, so ngayon po, yan nga din po ang inyong focus. So, kailan po huling nagpulong po ang TWG, Sir Aboy? Last Tuesday lang po. So every week nagmi-meet po kami. Every Tuesday po kami nagmi-meet. Okay. And then, may bago ho ba? Alam po namin na may mga prohibition sa pagsasapubliko po, no? Ng specifics na ginagawa po ng Anti-Money Laundering Council, pero may report po sa inyo. Ano ho ang pinakahuling balita po naman dito sa paghahabol po ninyo sa mga ari-arian ng ilang pong mga proponents o mga starring sa skandalong ito? Well, medyo gumanda yung po. Go ahead, sir. Sorry. Medyo gumanda ho yung estado nung trabaho namin dito sa TWG because gumagana na yung yung dalawang mga system natin. Una yung dashboard natin pagdating doon sa assets recovered to. So, pinopopulate na to. So, nakikita na natin yung universe natin when it comes to the assets recovered. And second, yung when it comes to the documentation na kailangan ng bawat isa para tulungan to help each other agency na magawa niya yung trabaho niya. For example, the AMFC, the BIR. So, nagawa na rin yan. So, if you're asking po for the update po, Manong Ted, tumaas na yung total assets recovered or frozen natin to 4.8 billion dati. Parang nahuling usap natin, Manong Ted, nasa around 2 billion lang yan. Opo. 4-point-something billion asset recovery as in... 4.8. 4.8 as in asset recovery. Ano na po ito? Declared na po talaga na recovered asset o dadaan pa sa litigation? The assets recovered and frozen po to. So pareho po to. So, ito mga assets frozen, tama ko kayo, Manong Ted, naka-freeze na siya para hindi ma-devalue. At inintay po na either, kasi kami, Manong Ted, ang thinking namin, gaya nung huli natin pag-usap, no, hindi namin hinihintay na magkaroon ng korte. If we can do it individually or do sa mga particular mandates ng bawat ahensya, na we can recover yung mga assets we can recover those assets na yan, so maibenta, ginagawa natin. Pero a big part of it, frozen pa rin talaga. So, tinitingnan na namin. Like real property, this 4.8 billion, ang malaking siyang kunin ito, real property man until this. So, we're awaiting either the CA for the forfeiture proceedings para maibenta na rin yung mga properties nito. Or, again, later on, yung preservation nito, pag magkaroon naman ng court judgment, ma-execute on these properties po. Opo. Ako po kasi, bagamat gusto ho namin makakuha ng detalye ho dito, di po ba? I understand ang inyo pong limitasyon, no? Pero involving how many personalities po ito? Ilan po doon sa mga starring ho dito sa skandalong ito? Ang ika ninyo ay nakuhanan na po ng actual na recovery and then yung pong frozen na mga assets nila. So, nung in-inventory mo natin to, we gave all agencies around 140 individuals and more than 350 companies po para tingnan kung may mga assets sila nakapangalan sa kanila. So, lahat po yan, real properties, real estate, air, motor vehicle, water assets po. Tapos later on, pag halimbawa ho, nakita natin, tumitingin tayo ng mga investigador at saka ng technology to see all the assets, pati mga movable assets, painting, Manong Ted, mga jewelry,
para makita natin talaga ano yung makare-recover natin. So, but to answer your question, it's around 140 individuals at 300, more than 350 companies po. Okay, mawalang galang po sa pamilya, pero yun hubang assets nitong si former Yusek Cabral, kasama po ba dito? Meron na hubang aksyon ang TWG dito sa sinasabi nga po na allege po na mga ill-gotten wealth nung namayapang Yusek? Tama po, isa po si former Yusek Cabral po sa mga tinignan natin, inventory natin ng mga assets. Right now, parang ang huling usap po namin, although may mga properties tayo nakita, pinag-uusapan pa kasi medyo komplikado manunted because it would undergo estate proceedings din kasi di ba namaya pa si Yusek Cati. Yung complication yung estate proceedings. So, even kasi naman manunted, even if mai-transfer yan sa mga kamag-anak dahil pag namatay ka, ita-transfer yan sa mga kamag-anak ko manunted eh. Pero yung our laws allow that, or the immediate relatives, pag na-transfer na sa kanila, pwede rin natin ma-freeze pa just in case magkaroon ng court order when it comes to civil, sa civil cases naman po against former Yusek Cati. Opo. Kasi sir, ganito, no? Again, nagpapasintabi po, but this is kasi a reality and imbued with so much public interest. The fact po na kasama sa TWG ninyo ang Solgen, na under po our forfeiture law, hindi po ba, na sila nga ang unang dapat na maging punong abala dito sa paghahabol sa mga sinasabing ill-gotten wealth. Dito po sa usapin po sa estate o mga ari-arian nitong si Binibining Cabral, hindi ho ba mas ngayon magiging klaro dahil sa obligado yung pamilya na maghain po dyan, di ba, magdeklara ng kanilang estate para sa kaukulampong estate taxes and then mailipat yung mga pangalan nito doon sa pamilya po na karapat-dapat na magmana. So dito ho, walang choice na mailantad yung kanyang ari-arian, di po ba? Tama, Manong Ped. Precisely the point po, yung, especially when it comes to real property taxes na nakapangalan, no? Diretso kay, hindi lang kay former Yusek Cati Cabral, pati ho doon sa asawa. Kasi, ganun po. Opo, kaya nga po. So, yung ari-arian po nila Yusek Cabral, wala pong frozen ngayon dito. Lahat po ito ngayon ay kasi they only have a limited time to be able to file the estate taxes na kinakailangan bayaran matapos mamaya. Otherwise, may mga penalties yan. Meron ho bang frozen assets na ngayon si Yusek Cabral? From what I understand po, wala po. Whether it's real property or the movable properties po, even the bank accounts po. Kasi nga ho, iniintay yung medyo complicated yung because we're still awaiting for the estate proceedings. Kasi tama ko kayo, Manong Ted eh. Sa pag-analysis namin, mas mapapadali sa amin sa pag-identify kasi i-declare nila eh. Those properties na nakita namin na hindi nila claim or in-identify in their estate proceedings, parang ano na yun, forfeited na yun kasi walang nag-claim eh. Diba? Opo. Marami ba ito? Opo, parang several real estate properties and vehicles. Opo. Kasama ba dyan yung sinasabing mga ari-arian sa Forbes Park at Corinthian? That I have to verify with the LRA po, yung location po. Pero ang nakikita ko dito sa dashboard po namin is yung number of properties lang po. Hindi ko maano. Pero we can, naman po. If you can ask the LRA po, I think they're discussed naman. Again, we understand po ang limitasyon po ninyo. Sorry po for being so insistent about all of this information. No. Okay. Sige, anyway, doon po sa mga binabanggit na mga yate at mga mga speedboat ho ba ito? Saan ito nakadock? At gaano kalalaki itong yating ito? At maging yung mga speedboat na ngayon po ay bahagi na ng frozen assets. Let me clarify, Manong Ted. We identified these properties na po. Sabi ko nga, ngayon lang nagkakaroon ng advancement dito sa mga naipasa na rin sa Marina yung mga list ng 100
yung mga personalities and the companies, at they came up with the list na pinasa na ho sa AMLAC for them to apply to freeze these assets. So it ranges, tama ko kay Manong Ted, it ranges from speedboats to yacht, and even yung mga maliliit na mga commercial na mga bangka. So meron din nung mga nakapangalan dito sa mga personalities na po na to. Opo. Again, doon sa mga sinasabing personalities, ilan doon ang active na congressman or senador kung meron man? Meron ho. Hindi ko lang ho alam kung ilan yung active, pero I can definitely say meron ho na active. I mean, incumbent. Incumbent. Nakaupo po. So, yan o ang hindi ko nakita, Ted. Hindi ko naisip niyan. Hindi ko na-anticipate yung tanong na yan, Manong Ted. Sorry po. Again, naunawaan po namin. Sige po. Oo. Yung pong may mga reports, no, na may mga sabit dito sa skandalong ito na identified na nga po. As a matter of fact, yung presidente one time, sinabi niya na frozen na yung assets nito, etc. Pero may mga nagsusumbong na may mga lupa sa ilang mamahaling subdivision na dinidevelop at yung may-ari na lantad roon ay yung proponent. Paano ho kapag gano'n na mukha pong parang iba yung sinasabi ng presidente, iba yung announcement ng gobyerno, pero yung iba nanonood na lamang na ginagawa yung napakalaking bahay na pag-aari ng isang mambabatas? Manong Ted, we go by the records kasi kung ano kanini registered owner. Pero eto naman ho yan. Yung dyan sa linya ng isumbong mo sa Pangulo at siguro buksan ko na rin ho yung linya namin sa CICC, yung hotline 1326 natin. Kung may mga kababayan tayo to identify properties na hindi kasama do sa na frozen or na seize natin. Kasi again, we go by the records eh. We can check out those properties and see kung sino talaga yung ang tawag natin din yung beneficial owner ho eh. Okay. Kasi minsan talaga tinatago nila yan eh. Pinapangalan ko kani-kanino po eh. Opo. Sige, ano ulit sir yung number? Baka may mga interesado. Alam nyo na, sa mga homeowners, sa mga subdivision, kung alam nyo na meron dyang mga ganyan, bumili ho ng lupa, ginawa lang garahe ng kanyang mga sports car, mga SUVs. Alright, dating, ano po yung number, sir? So, yun yung number po namin sa CICC, yung hotline 1326 po namin. Yan yung talaga yung agency kung saan ako nakatalaga. Yung trabaho ko as chairman ng ICITWGs. Another hat I wear, Manong Ted. Pero alam ko, ang ICI din ho, merong may sarili sila. Pinuksan na nila yung tawag nila dito, email ho nila yung at ici.gov.ph po. Okay, opo. ici.gov.ph. .ph, opo. Okay, and then sa inyo po, ito ho yung sa trabaho po ninyo, ito ba sa DICT? Yung sa CICC po, yung hotline 1326 po namin. Yan, 1326. Yan din po ang kanila pong hotline. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Oo. Attorney Aboy, para lang po mas malinaw din sa mga kapatid natin, kasi si Manong Ted nagtatanong doon sa pag-forfeit nitong mga assets ng mga taong iniuugnay dito sa flood control projects. Bakit po parang ang tagal-tagal? Ano po ba, wala po bang mas mabilis na proseso para lang po masiguro natin na hindi nila po siya, Asek. Hindi naman po sa mainipin, Attorney Aboy, pero it has been months. Sa ibang mga bansa din po ba ganito mag-freeze, ganito katagal mag-freeze ng assets kapag ang isang opisyalis ng gobyerno nila ay iniuugnay po sa mga issue ng pagnanakaw? Parang ang tagal eh. Kayo po ba hindi kayo natatagalan, Asek? Natatagalan po. Syempre, sabi nga namin pag nag-meeting kami, things should have been done yesterday. But again, we have to face the reality. Unang-una ako naniniwala ako sa due process bilang abogado, bilang kawani ng pamahalaan, naniniwala tayo sa due process. But from what we see, we can improve that. Especially kaya nga tayo nag-i-employ na ng technology, DJ Chacha, sa pag-identify ng properties na yun eh. So once we identify those properties, the AMLAC can apply for the freezing. At yung ibang ahensya naman nila, for example, si Bureau of Customs, may identify tayo. Check nila kung tama yung papeles, yung pag-import duties nito para naman hindi lang basta ma-freeze,
ma-forfeit yung mga properties na to at saka ma-subject for foreclosure sale. Ganon din ho yung sa BIR. So ngayon ho, medyo bumibilis-bilis na kami kasi yung coordination namin at saka yung pag-populate namin medyo bumibilis na kasi ang pinabilis din namin yung pag-request ng documents from each other. For example, the Bureau of Customs, tinitingnan din si LTO for the records. Same thing with BIR, tinitingnan din niya po yung mga, with the vehicles sa Marina. So again, at least that process we're starting to speed up by employing technology. So sa madaling Pero yung salita, hindi attorney, sa madaling salita, no, na-explain na rin sa amin yan dati yung prosesong yan. Wala tayong pwedeng gawin para talagang mapabilis ito. Kasi bibigyan natin ng due process yung mga inaakusahan na naiintindihan naman natin. So sa madaling salita, wala. Talagang mabagal at matagal. Yun po yun. Yung pagdating sa technology side, yung pag-identify at saka pagkuha ng document para i-freeze yung mga assets na to, yun yung pinapabilis natin dito. Pero tama ka, pag naipasa na sa korte, yan, hintayin na natin yan. Opo. Dapat maintindihan kasi siya na hindi sila nagdedesisyon Ang Court of Appeals. Correct. Okay. Yung pag-identify ng mga assets sa part ninyo mabilis, pero Yung kapag petition, pinasa na sa korte, yung yun ang petition. matagal na iniintay. Okay. Kahapon may sinasabi si Attorney Claire Castro tungkol dun sa, ang sabi daw ng Pangulo tungkol sa ICI, maghihintay siya ng final recommendation galing po sa inyo kung dapat ba talagang isara na ng tuluyan itong ICI. Kailan po yan, yung recommendation na yan lalabas, kung ito ba ay tatapusin na o ipagpapatuloy pa? Yan ang nakabase yan doon sa report ng ICI mismo, DJ Chacha. So yung PWG is clearly independent from the ICI. In fact, nag-usap-usap po kami doon sa joint memorandum of agreement namin na draft. We would put in there parang transitory provision na kung sakasakaling halimbawa hindi mo magtuloy ang ICI or one agency would withdraw or wouldn't be able to function. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin for assets recovery and case build-up. Kasi pwede namin ipasa to sa ombudsman, sa Sandigan Bayan po. Opo, yes sir. And we sincerely appreciate that. Na kayo po ay kumbaga ano man ang mangyari sa ICI, you have to continue. After all, task force kayo Oo, kayong lahat pag nagtulong-tulong mas bibilis ang pag-identify at paghahabol sa mga nakaw na yaman. So, Attorney Aboy, sa ngayon po, meron po bang paramdam sa inyo ang mismong chairman ng ICI about what you're doing and perhaps yung future po ng commission kung saan din po kayo ngayon actually nagpupulong? Opo. Tama po, Manong. Nag-uusap naman kami on a regular basis ni Justice Reyes, ni Justice Andy. He's still doing his work. Although sabi nga ho niya, hindi siya makapag-imbestiga na because he cannot act on his own kasi commission nga ho yan At least dalawa sila dapat para makapag-imbestiga. So they're focusing now on the report. Pero we still get guidance from the ICI, from Justice Reyes, from ED Brian Hosaka on how to, for example, Manong Ted, sa kanila kami nakasalalay kasi we realize na kailangan mag-focus namin sa certain individuals. Ang tawag namin dyan yung order of battle namin para may ma-deliver kagad kami mga results ng not only assets recovery, para yung mga filing din ng cases. Kasi pag nag-concentrate kami doon sa volume, at ang daming tao nito, Manong Ted, at saka ang daming kumpanya nito. Baka hindi matapos ng administrasyon na to or even the next administration, wala pa tayo napapanagot. So we're looking for them for the order, that particular order of battle. Pero that's not to say na hindi namin nahabulin lahat, Manong Ted. Focus muna kami dito, then after that, we move on to the next down the list. Opo. Kumbaga yung pong mga low hanging na naman po, yung mga mas madali, na mahabol. Sige. So, yung pong yung air assets itong si Zaldi, ko anong inyong update dito? Yung sa Misibis Air? Yun nga, andun pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin po tayo nagbabayad ng hangar fee at saka na maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order po ang ating CA para maidala na natin dito sa Pilipinas. Yung iba naman nandyan lang, nakaano lang. The particular thing na nakita namin, and I think the AMLCs are already addressing this, is pagdating sa mga motor vehicles at saka yung mga air assets na frozen, at sa water assets na frozen, na-discover namin na pag na-freeze pa
pala sila, nagagamit pa rin ho ng mga individuals na yan. Sabi ko parang sumakit ho yung ulo namin ho lahat. Kaya nga nag-isip-isip kami ano pwede gawin. We would try na in that freeze order makuha din yung possession ng mga properties na yan. Frozen na, pwede pang gamitin? Yun nga ako yung nakakaano rin na sumakit din ulo ko Manong Ted, kaya mag-alala. Pare-parang tayo sumasakit ulo sa mga ganyan. Pero yung cash sa bangko, Yung cash frozen talaga. Talagang frozen. So, misnomer, no? Oo, kumbaga, hindi siya frozen kasi naandidiyan lang, pwede mo pang gamitin yung yate mo, pwede ka pang mag-helicopter. Pwede pa ho, technically. So, we're applying na ma-seize din yung possession yan. Kasi the idea ng pag-freeze ng mga movable properties is to preserve yung value. So, hindi lang siya pwede transfer, mga ganun. At we learned from LTO na pag nagkaroon ng aksidente or nahuli sila sa daan, that's the only time na pwedeng i-impound yung vehicle. So pati sa mga kotse, pwede rin po palang gamitin pa rin? Pag na-freeze po, opo. Pag frozen lang po. Frozen pero hindi siya forfeited, parang gano'n. Yung meron bang, di ba inanunsyo ng Presidente, itong sila Eric Yap, meron ba itong mga frozen air assets? Kasama ho doon sa mga total assets na nireport po ng CAAP po. Yes po. Oo. Pero declared ano yan, ang AMLAC ho, ginawa na ng action yon. Ano ho ang estado nito? Frozen na ba ang tawag doon? Frozen po, tama. Hindi nila pwede i-transfer. Pero ngayon ho, talagang nung Tuesday ho kasi tsaka lang na-discover yung ganong particular fact na pag frozen yan, pwede pa hong gamitin. Hindi lang pwede i-transfer. So right now, we're trying to remedy that and we all agreed through that we would support the AMLAC in asking the CA na makuha rin yung possession yan. Sa ibang bansa, to give you context Manong Ted, DJ Chacha, no? Sa ibang bansa kasi meron yung mga assets management units ang gobyerno, Assets Management Bureau. Kasi the office talaga or purpose talaga ng isang freeze order is to preserve the value. Ang mga movable assets kasi nagdi-depreciate, especially yung mga vehicles na yan, yung mga aeroplano na yan, mga yachts na yan, nagdi-depreciate yung value. So sa ibang bansa ang ginagawa nila, hindi lang nila pini-free, hindi lang nila kinukuha yung possession, binibenta kaagad para ma-preserve yung value ng mga properties na yan. Kung halimbawa, mali ang pagkakuha doon sa mga properties na yan kasi legitimate yung business, hindi naman illegatin yung pagka-purchase nila, binabalik yung value ng pera. Pero as far as, and I think we're looking into that to propose na magkaroon na ng parang unit sa gobyerno na for assets management. Especially, ginagawa na natin itong scandal na to eh. Alam nyo, ang sakit sa kalooban nito, no? Frozen yung air assets o kaya yung kanilang mga yate pero pwede pa palahong gamitin. So, kasi ang logic dyan, halimbawa, kung ang usapin dito ay money laundering ng mga drug lord, no? O kaya po ang usapin dito ay pagnanakaw sa pera ng gobyerno. So kung ikaw inaakusahan na isa sa mga magnanakaw o ikay drug lord, so kung meron kang eroplano, meron kang helicopter, pwede mong i-transport pa rin yung produkto mo na illegal. Basically, ganon ang kung sa Philippine setting, di ba? Pwede mo pa rin gamitin yung air assets mo o yung mga yate mo to transport illegal drugs. That's one. Kung hindi ka naman nasa illegal drugs, ikaw contractor. So pwede ka pa rin maghakot ng pera mo galing sa Alpha Land, halimbawa lang po ito, papunta dito sa Maynila. Hahakutin mo gamit ng iyong eroplano o helicopter. Ganon po yun, attorney. Tama ho. By logical analogy, dahil nagagamit mo pa rin po, you can do yung pwede mong gawin sa mga vehicles mo, still exercise property rights, including the use of these vehicles. Kung paano mo gamitin, possible din po yung scenario mo binabanggit mo, Manong Ted. So you can still enjoy the fruit of the poisonous tree. Yun yung inaano natin Manong Ted na so ngayon we're trying to remedy that na
parang yung we would support the AMLAC na baka pwede pati yung possession na ng mga vehicles Okay. na to, whether Okay. it's air, Okay. papunta na sa atin. Opo. So attorney, ano ang diyan? Ano ang pwedeng gawin diyan? AMLAC will have to petition the Court of Appeals for the possession of Yes, all po. of these assets or properties. Yes po. Yes po. Arguing that ang purpose ng freeze order is to preserve the properties, pag ginagamit ito, nagde-depreciate yung value. Is that specific in the order of the CA? Specific ba yan? Dapat Kasi to di ba specific. ano ba Dapat to specific. ano ba itsura ng court order na iyan kapag nag-freeze ka ng assets? Bangko, hindi pa pwede ng galaw nung withdrawals mo, Opo. walang ganon. Kapag ba naglabas Tama po. ng specific ba 'yon? Medyo may gray area na naman doon. Specific ba na pag frozen ito, pero the owner can still use the property, ganun po ba 'yon? Hindi ho, ano yan, yun yung implied do sa order, yung wala ho siya nakalagay na they can still use, but ang nakalagay lang ho sa order is na hindi mo pwede i-transfer, yung mga restrictions lang po ang nakalagay doon. Ayun. So technically, hindi ko naman to binebenta di ba? Wala naman sa order ng court na hindi ko pwedeng na kayo na ang may hawak nito So pwede ko pa rin tong sakyan ng aking mga chika babes. Pwede ko pa rin tong sakyan kung ako'y mamamasyal. Pwede pa rin palang ganun. Okay. Tama, Manong Ted. And you have to remember yung freeze order na yan is directed towards yung mga entities of government. For example, at saka sa mga private sector like the banks. Doon yan. Doon naka-order. Hindi yun doon naka-order doon sa tao na pinifreeze mo yung accounts. Yung sa vehicles, naka-order yan sa LTO, bawal mo ipa-transfer yan. So water assets, ganun din ho. Ayun. So sa ka-app, ito naka-address, no? Opo. Okay, ganun pala yun. Well, anyway, how soon can you work on that dito po sa isyong ito para po magpetisyon kayo sa hukuman na talaga po magkaroon ng possession ng gobyerno dito po sa mga assets na ganito? Yeah, we know nung Tuesday ho, nag-commit na ang AMLC na mag-petition ho agad. And again, they have the support of the entire government po. Andyan ho, susuportahan ho sila ng ating ombudsman, ng ating Marina for the water assets, ng LTO. So, the TWG is the whole of government working together to make people accountable. Opo, okay. And then, sir, kaya pala po yung mga lupa sa mga mamahaling subdivision, pwede pa rin mag-construction. Kasi nga, di ba? Kasi ganon din po iyon. So identify mo itong property ito, yun, as in hindi walang order na hindi mo na pwedeng galawin yung, kung hindi, pwede ka pa rin magpatuloy sa pagpapatayo ng mansyon mo. After all, hindi ba? Hindi naman siya, wala namang restriction. Ganun po ba yan, attorney, no? Tama po. Pero ito yung catch doon pagdating sa hindi nagde-depreciate ang land Ang land po, pagkalipa, magpatayo sila ng mansion, di okay lang. Kasi accessory follows the principal. Pag later on, adjudge siya at saka in-execute the property, di mas tumas yung value po. Okay. Kasi naman, sige, patayo mo lang yan. Pagkatapos kapag nagkaroon ng totoong forfeiture proceedings, pati yung nandidiyan, amin na yan. Ganun yun. Gobyerno na yan. Tama po, Manong Ted. Tama po, Manong Ted. Siguro matibay, malakas lang ang loob ng mga to, makakapal ang mukha kasi nga alam nila may mga mahuhusay silang abogado. Kami naman, hindi naman kami titigil sa gobyerno, Manong Ted, para ma-recover yung mga properties na rin. Opo. And then, attorney, Asek, salamat na marami. Alam niyo, kami natutuho dito sa ating panayam na ito at kami po ay kahit pa paano po, no, ay nagkaroon ng impormasyon tungkol sa ginagawa po ng inyong TWG at dahil po sa inyong sinasabi ngayon, kami sasandal po sa inyong pangako na gagawa kayo ng kaparaanan para pa po mas maging maganda po at matibay ang galaw ng gobyerno laban sa mga mandarambong na ito. Salamat po, Asek, Aboy. Maraming salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!